Upang mas madaling alalahanin ang mga hakbang sa pagsusuri ng mga sintomas ng stroke, nakakatulong na gamitin ang acronym na BFAST. Simulan ang pagsusuri sa pamamagitan ng pagkumpleto ng FAST assessment. F. Facial drooping o ang pagniwi ng isang bahagi ng mukha. Subukang ipangiti ang tao. Pansinin kung pantay ang magkabilang bahagi ng mukha. A. Arm weakness o panghihina ng braso. Hilingin ang tao na itaas ang kanyang mga braso habang nakapikit. Abnormal kung ang isang braso ay hindi maigalaw o hindi kayang panatilihing nakataas. S. Speech difficulty o hirap sa pagsasalita. Magbigay ng simpleng pangungusap at ipaulit sa tao ang pagbigkas nito. Abnormal kung ang pasyente ay nabubulol o nauutal at o hindi talaga makapagsalita. Ma'am, subukan niyo pong ulitin yung sasabihin kong sentence, ha? The sky is blue in Zamboanga City. The sky is blue in the city. T. Time to call for help o oras na para humingi ng tulong. Kung ang tao ay nagpakita ng alinmang sintomas na ito, huwag magdalawang isip at humingi agad ng tulong upang ma-activate ang stroke protocol. Sunod na gawin ang balance at eyes na bahagi ng BFAST. Ito ay makatutulong upang matukoy ang na-stroke sa likod na bahagi ng utak. B. Balance. May biglaan bang pagkawala ng balanse o koordinasyon ang pasyente, problema sa paglalakad o pagkahilo? Subukang i-test ang coordination ng braso at binti. Sa pag-assess ng coordination ng braso, gawin ang bilateral index finger to nose test. Gamit ang kanyang hintuturo, sabihan ng pasyente na hawakan ang kanyang ilong at pagkatapos ay hawakan din ang iyong daliri. Mahalaga na mai-stretch ng maayos ng pasyente ang kanyang braso kapag ginagawa ito. Ulitin ito ng ilang beses at gawin sa magkabilang braso ng magkahiwalay. Abnormal. Medyo magulo at hindi koordinadong paggalaw ng isa o parehong braso. Sa pagsuri naman ng koordinasyon ng mga binti, gawin ang heel to shin test. Mangyaring sabihan ang pasyente na gamit ang sakong ng kanyang paa ay ihagod ang lulod ng kabilang binti mula sa tuhod pababa. Abnormal. Medyo magulo at hindi koordinadong paggalaw ng isa o parehong binti. E. Eyes o biglaang pagkawala ng paningin sa isa o parehong mata. Gawin ang visual field test upang masuri kung may pagkawala ng paningin. Ang visual field ay ang kabuoang parte na nakikita ng mata kapag nakatutok ito sa isang direksyon. Abnormal. Ang pasyente ay hindi makakakita sa isa o higit pang mga visual quadrant gamit ang isa o parehong mata. Suriin ang lateral gaze ng pasyente o ang kakayahan ng mata na gumalaw ng pahalang sa kaliwa at kanan. Abnormal. Sa isang direksyon lang kaya ng pasyente sundan ang iyong daliri o di kaya ay nakafix ang kanilang tingin sa isang direksyon lamang kahit na ginagalaw mo ang kanyang ulo papunta ng kaliwa at kanan. Kung may nakita kang mga hindi karaniwan sa anumang bahagi ng pagsusuri, oras nang tumawag agad ng tulong. Tiyakin din kung kailan huling nakitang normal ang pasyente at itala ang oras kung kailan nagsimula ang mga sintomas. This informative video is brought to you by the Zamboanga Doctors Hospital and the Ateneo de Zamboanga University School of Medicine.